So, ngayon pong araw na ito ay, sino din nakakalam kung anong araw ngayon? Ngayon ay araw ng linggo, tama po ba? Malamang, no? Araw ng linggo ngayon. No? Ngayon ay araw ng linggo, pero bukod sa araw ng linggo, bukod sa Lord's Day, today po is, we are celebrating Father's Day. Okay? So, tingin ka sa paligid mo, meron ka ba nakikitang ama na nasa paligid mo? Okay. O mga kabata, huwag mong tingnan yung kasama mo, hindi pa yan tatay, okay? So, pwede ba natin palapakan ang ating mga tatay? Come on, palapakan natin yung ating mga tatay, ama, daddy, no? Ay, sabi ko, palapakan natin ng malakas sa palakpak. Kasi pag hindi ka pumalakpak ng malakas, wala kang baon bukas. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, mga ating mga fathers po dito sa lugar, dito sa Valley Cathedral. Amen? Okay, so bago po tayong magsimula, no? Bago po tayo, mamaya po ay we will honor lahat po ng mga tatay. Kaya kung may kilala kayong tatay, no? Pwede pang humabol, no? I-invite natin sila. Kasi this day ay pinagandaan po natin para sa mga tatay po natin. Okay? Sino dito hindi mo kasama ang tatay mo ngayon? Taas ang kamay, sige. Sino dito hindi mo kasama ang tatay mo ngayon dito sa church? Nasa kabilang bahay. Okay, sumakabilang bahay. Taas ang kamay, sino dito hindi mo kasama ang tatay mo ngayon dito sa church? Ayan. Okay, so pwede ko ba kayo challenge, no, na yung ating mga tatay, yung ating mga father, no, i-invite po natin sila sa church, no? Napakahalaga po, no? Alam nyo ba, sabi sa pag-aaral, okay, listen, nakikinig po ba tayo? Say amen kung nakikinig tayo. Sabi po sa pag-aaral, no, kapag ang tatay, ang unang nakakilala sa pamilya, sigurado 60%, no? 60% ang laking bagay po nun. 60% pwedeng mawin ang buong pamilya. Amen po ba? Kaya ang authority ng isang tatay ay hindi basta-basta. Alam nyo ba na may ginagawa ang kaaway sa generation natin ngayon? Kasi bakit? Sa generation po natin ngayon, today's generation, nasasanay na po ang mga tao na mamuhay, parang ang ayaw man natin ideklara o ayaw man natin tawagan ito, pero kadalasan po, no? Kadalasan ang nangyayari po, this generation becomes a fatherless generation. No? Nagkakaroon may mga nabubuong pamilya, pero absent ang mga tatay. Kaya napakahalaga po, no? Today, this Father's Day, I want to encourage you, mga tatay, na tumindig po tayo sa ating pananampalataya kasi hindi basta-basta yung iyong role sa loob ng pamilya. Say amen if you agree. Amen po ba? No? Alam niyo po ba na mga tatay, may mga tatay po ba tayo dito? Say amen mga tatay. Mga tatay, alam niyo po ba na kayo ang tinalaga ng Panginoon para manguna sa pamilya? No? Minsan kasi nasanay na ang mga lalaki, nasanay na sila ay nililid ng mga babae. Kasi bakit? Ang mga babae ay mahilig magsalita, mahilig ano yung term doon? Magdadadakdak, okay? Totoo hindi. Tama po ba? 'Di ba? Ang tatay kadalasan ano 'yan? Tahimik lang. Tama po ba? Pero pag yan nagsalita na, pag yan kumilos na, itatag mo na puwet mo. Okay? Sumunod ka na. Kasi bakit? Kasi kapag yan nagsalita na, ibig sabihin niya na yung ultimatum. What if, sa una pa lang, ang mga tatay nag-i-stand na? Amen po ba? No? So, tandaan nyo po ulit, no? Ayon sabi sa salita ng Diyos, no, ang tatay po ang nangunguna dapat sa pamilya. Kaya hindi po kayo basta-basta mga tatay, kayo po extraordinary. Palakpakan po muli natin ang ating mga tatay. Amen. So today we're gonna continue our series, no? Itutuloy po natin yung pinag-uusapan po nating series dito sa church, no? Pag sinabing series po, ito ay collection ng mga topics, no? Every month nagkakaroon po tayo ng series o tema na kung saan meron tayong pinag-uusapang bagay na gusto natin mag-grasp natin o maintindihan natin dahil ito ay gustong maintindihan ng Panginoon at may apply natin sa ating buhay. Ngayong
buwan ng June, pinag-uusapan po natin yung series na Redeem or Redeeming the Time. Sabihin nga natin, redeem. Alam niyo ba yung sabihin ng redeem? Pagtubos o pagbawi. Okay? So, pinag-usapan natin ngayon is pagbawi o pagtubos ng oras. Kasi bakit? Kasi sa panahon po natin ngayon, pansinin nyo, no, napakadaming oras po natin ang nasasayang. And even in the Bible, it says in the Bible that we must redeem the time. We must live like we are redeeming the time. Kasi bakit? Kasi darating ang time, listen, darating ang time, yung nangyayari ngayon ay hindi nakatulad kinabukasan. Sino dito naniniwala? And I want you to say amen out loud kung naniniwala ka. Sino dito naniniwala ang mundo natin ngayon pasama ng pasama? Diba? No, dati, nung panahon nila Nanay Pat, nung panahon nila Nanay Pat, diba, ibang-iba sa ngayon. Tama po ba? Diba? Nung panahon nila Ate Emily, ibang-iba. Nung kabataan si Ate Emily, ibang-iba sa youth ngayon. Tama po ba? Diba? Nung panahon dati, ang panahon dati, iba sa panahon ngayon. Pero it's safe to say na ang panahon ay pasama ng pasama. Alam niyo ba sabi sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16? Tingnan niyo sabi dito. Sabi diyan, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. So ang mundo ay pasama ng pasama. Ang panahon ay powers ng powers. Pansinin niyo po, yung dating bagyo, hindi naman ganun kalakas. Tama po ba? Di ba? Ngayon, signal number 1 pa lang, baha na. May kausap pa po ba ako dito? Di ba? Umulan lang, wala nang pasok. Napansin niyo ba? Kasi tayo mga estudyante, di ba? Masaya tayo kapag walang pasok eh. Di ba? Kasi okay lang sa atin. Sige, Gob, i-cancel mo. Di ba? Pero niyo po ba, ngayon, umulan lang. Dati nagsususpend ng klase, kapag signal number 1 o signal number 2. Tama po ba? Pero ngayon, umulan lang, suspended na. Bakit kaya? Kasi bakit? Yung ulan dati, sa ulan ngayon ay iba. Mas matindi na. Kaya nga ngayon, sa oras na ito, let us see our life na parang yung hourglass. Yung hourglass, parang ang buhay natin parang isang hourglass na kung saan ito ay may timer. Naniniwala po ba kayo na hindi tayo habang buhay mabubuhay dito sa mundo? Di ba? Kaya sinasabi sa atin ng Bible, gawin mo na yung pinakamainam para sa Panginoon. Mamuhay ka na ng pinakamainam para sa Panginoon dahil ang buhay mo ay hindi panghabang buhay. Hindi forever ang buhay. No? Hindi ka immortal. Say amen. 'Di ba? Sino dito immortal, hindi natutulog? No? Mahilig magpuyat, no? Hindi ka natutulog, no? Sige. Sino dito 3 araw ka nang gising kasi kaka-ML mo? No? 3 araw ka nang gising, kaka-chat, okay? Kasi ayaw mo makatulugan. Alam niyo po ba, yung ginagawa natin sa oras natin, napakahalaga po niyan. Sabi sa last week, kung nakinig po kayo sa last week, sabi ni Mami Dol, ni Pastora Dol, no? Sabi na, doon, kung ano yung ginagawa mo sa oras mo, ito yung mahalaga para sa'yo. Amen po ba? Kaya kung ang buhay mo, ang oras mo, binibigay mo para sa paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, mahalaga sa'yo ang Panginoon. Pero kung ang buhay mo, ang buong oras mo ay binibigay mo sa mga bagay na sa mundo, ibig sabihin, yun ang mahalaga para sa'yo. Kaya nga, di ba, sabi nga, if the days are evil, how do we live wisely? No? Paano ba tayo mamumuhay ng wisely? Sabi dun sa Ephesians chapter 5, sabi dun, di ba, do not live like a fool. Pag sabing fool, wag ka daw mamuhay ng parang isang mangmang na tao. Wag kang mamuhay ng isang mangmang na tao na sinasayang mo yung buhay mo. Alam niyo po ba, alam niyo ba kung ano yung isang pinakamalaking kasinungalingan na hanggang ngayon ay nasa atin po at patuloy natin sinasapamuhay? Ang isang pinakamalaking kasinungalingan na hanggang ngayon, marami sa atin isinasapamuhay pa ngayon ay
meron pa akong oras. I still have time. Lagi natin sinasabi, hindi muna ako maglilingkod sa Panginoon kasi bakit? I still have time. Hindi muna ako magpa-process kasi bakit? May oras pa naman. May next week pa naman. Parang parang kung ikaw ay isang estudyante, may binigay na project, hindi mo agad ginagawa kasi bakit? Ang isip mo ay matagal pa naman. Mga kabataan, bakit maraming mga kabataan hindi binibigay ang kanilang buhay sa Panginoon? Kasi ang isip ng mga kabataan ay bata pa naman ako, mahaba pa naman ang aking buhay. Pero ang katotohanan po, ay hindi po natin alam ang ating buhay. Amen po ba? Maybe tomorrow, kukunin ka na ni Lord. Huwag naman sana. Amen po ba? Maybe today, kukunin ka na ni Lord. Ang tanong, kapag tayo ba'y humarap sa Panginoon, masasabi pa natin sa Panginoon na, Lord, I have redeemed the time. I have lived a wise life. Amen po ba? Kaya ito isang challenge sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Live a wisely life. Amen po ba? Mamuhay ka ng isang buhay na na mainam para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. No? So today we're gonna talk about Ecclesiastes. Okay, I want you to open your Bibles sa Ecclesiastes. Naalala ko nung Friday, sa mga kabataan na narito, no? Sino dito naka-attend ng ating Friday nights nung Friday? No? Sino dito na-challenge nung Friday? Ano ba kasi ang problema sa atin, minsan lang tayo magbuklat ng Bible eh. Tama po ba? 'Di ba? Nagulat yung mga kabataan pagpasok nila. Ay, ganito yung icebreaker ni Kuya Sani. Bible drill. Pauna nga magbuklat ng Bible. Ako nga sabi ko nung ako po'y edad ng mga kabataan po natin ngayon, no. Nung ako po'y edad nyo, nagba-Bible drill rin po kami dati. Actually, sumasali po ako sa school. Kapag Bible week kasi, meron doon mga Bible games, parang paliksahan. Sumasali po ako sa Bible drill. Hindi ako sumasali sa sa memorization ng verse kasi mahina po ako sa memorization. Pero doon sa Bible drill, sumasali ako kasi bakit? Kasi sabi nila maliit daw yung kamay ko, so mabilis daw ako magbuklat. So, hanggang sa nasanay ako na, alam mo yun, kasi may practice yun eh. Bible drill, pauna kayo mahanap. For example, sinabi nung nagsalita, John 3:16, pauna kayo maghahanap ng John 3:16. And praise God, lagi po tayo nananalo. No? Alam niyo po, ito po isang gusto kong i-impart sa ating mga kabataan ngayon dito na matuto pong magbuklat ng Bible. Amen? No? So, today we're gonna talk about Ecclesiastes. Ang book of Ecclesiastes ay isinulat po ng ang pinakamatalinong tao sa Biblia. Ang Ecclesiastes po ay sinulat ng pinakamatalinong tao sa Biblia. So, gaya ng tanong kanina, how do we live wisely? Paano ba tayo mamumuhay ng isang wise na buhay? E di syempre dapat gayahin natin at tularan natin yung pinakamatalinong tao sa Biblia. Pero alam niyo po ba, itong pinakamatalinong tao na ito sa Biblia, nakamtan niya na lahat. Okay? Sino dito nakakaalam ng pinakamatalinong tao sa Biblia? Sino? Sa may nagsabi si King David. Si King David, anak niya, yung nagsulat nito, si King Solomon. Okay? Si King Solomon po ang nagsulat nito. Kasi bakit? Nung tinanong si King Solomon, bakit siya yung pinakamatalinong tao? Kasi nung tinanong siya ng Panginoon, dahil nalugod si God sa kanyang ama, ngayon, tinanong si Solomon, ano yung gusto mong ibigay ko sa iyo? Ipagkaloob ko sa iyo. Alam niyo kung anong hiningi ni Solomon? Hindi yaman, hindi karangyaan, kundi wisdom. Katalinuhan na nanggagaling sa Panginoon. Ngayon babasahin natin is Ecclesiastes chapter 1. Marami po tayong babasahin mga verses sa Ecclesiastes, pero ang nagsulat ng Ecclesiastes, and listen, hindi lang po siya writer, but this is written in a manner of preaching. Pag sinabing preaching, sermon. Sabi mo nga, sermon. Sino dito naranasan mo ng masermonan? Ayan, tayo dyan. Diba, mamaya pag-uwi, dali kayo yung mga nag-who. Okay, di ba?
Pag tayo sinasermonan, di ba tayo ay pinapangaralan. Amen po ba? Di ba? Tinatama. At itong Ecclesiastes, hindi ito, pag binasa mo siya, parang ang una mo maiisip, parang nag-reflex. Alam mo yon? Parang nag-reflex siya ng kanyang mga narating. Pero, kung titingnan natin yung background ng Ecclesiastes, isinulat po ito ni King Solomon nung time na siya ay matanda na. Okay? So, ang Ecclesiastes po is a sermon about sa mga sa kanyang mga natutunan, sa kanyang buong buhay. Kasi bakit? Sa mga nakakilala kay King Solomon, si King Solomon po ay hindi siya perfect na hari, no? Hindi po siya perfect na hari, marami rin po siyang kalokohan. Kung ang kabataan ngayon maraming kalokohan, ganun din si King Solomon. Pero today, siya po ang magpipreach sa atin. Okay? Handa na po ba kayo? Okay, sabi dito sa Ecclesiastes chapter 1, verse 2, sabi dito, vanities of vanities, says the preacher. So yung nagsulat dito, siya yung preacher, which is si King Solomon. Sabi dito, vanities of vanities, all is vanity. Ano po ba ibig sabihin ng vanity? Sa tingin nyo, ano ba ibig sabihin ng vanity? Alam nyo ba ibig sabihin ng vanity? Ay, ibig sabihin ng vanity, ito yung parang pagtingin mo sa iyong sarili. Okay, pagtingin mo sa iyong sarili na parang ang taas ng pagtingin mo sa iyong sarili to the point na lahat ng yung buong buhay mo ay umiikot sa pagtingin mo sa sarili. Pero alam niyo po ba, another meaning of vanity is walang kabuluhan. Okay? So, alam niyo ba sa mga hotel, pakita mo nga yung picture. Sa mga hotel, merong tinatawag na vanity kit. Ayan. Pakita mo yung picture. May tinatawag na vanity kit sa mga hotel. Sino dito nakatry na makapag-check-in? Sa mga hotel may ganyan, di ba? May mga binibigay na mga vanity kit, no? May sabon, may shampoo, may toothbrush. Minsan may mga cotton buds. Kompleto yan. Pero lahat yun ay binibigay para ang isang taong nag-check-in ay gumanda, gumuwapo, maging mabango. Lahat yun ay para saan? Para sa perception ng tao. Ganun daw po ang vanity. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa vanity, siya daw po ay ang tingin niya sa kanyang, kumbaga lahat ng bagay umiikot sa base sa pagtingin ng tao sa kanya. Sino dito gano'n, no? Kumbaga parang hindi ka makakaalis ng bahay nang hindi ka nakapag-lip tint, no? Let's be honest, no? Hindi ka makakapunta ng mall nang hindi ka nakasapatos, nang hindi ka nakaporma, no? Hindi ka makakapunta ng church ng di ba? Kadalasan mayroong mga nagdadahilan, bakit hindi ka nakapag-church? Kasi wala akong damit. Kasi bakit? We care more sa kung ano yung tingin sa atin ng tao kaysa dun sa tingin sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Noong time na yon, pinipreach ni Solomon na lahat ng mga bagay na aking nakamtan, lahat ng mga ito ay walang kabuluhan. Vanity, vanity. No? Kaya nga, ang problema sa atin, no, kapag tayo po ay, ang tingin natin, yung image lang natin, yung ating laging pinapahalagahan, tayo po ay namumuhay ng isang buhay na vanity. Sabi nga sa Proverbs 31 verse 30, tino yung sabi dito, no? Charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Diba? Kadalasan tayo, mas sino dito, bago ka pumunta dito, pinaghandaan mo talaga. Alam mo yon, talagang nagpaganda ka, nagpagwapo ka, talaga naman, nagbihis ka, yung pinaka-the best mong bihis, talagang ginawa mo. Dapat lang po yun, no? Maganda po yun. Pero minsan, ang problema po sa atin, tingin po kayo sa akin. Minsan, ang problema po sa atin, mas pinaghahandaan pa natin yung ating panglabas kaysa sa kung ano yung pagtingin sa atin ng Panginoon. Kapag ganun po tayo mamuhay, nagkakaroon po ng problema yung ating spiritual life. Nagkakaroon po ng problema yung ating spiritual life kasi bakit? Kasi it always exalt ourselves. It always exalt ourselves na kapag hindi ba nagandahan sa'yo, kapag hindi ba sila nagwapuhan sa'yo, ibig sabihin there's something wrong in your life. Kapag hindi ba sila humanga sa'yo sa yaman mo,
Hindi ba, kumbaga parang wala ka na bang silbi sa mundo? Minsan dumadating sa point, nabubuhay tayo hindi para sa Panginoon, kundi para sa para sa mga taong nasa paligid natin. Ulitin ko uli. Minsan tayo po ay nabubuhay na lamang hindi na para sa Panginoon, kundi para sa mga taong nakapaligid sa atin. Yun ang masakit na katotohanan. Kasi po, pag tayo po ay nabubuhay para sa ibang tao, lahat ng gusto ng ibang tao, susundin natin. Lahat, kung ano yung gusto mong image, you will build that image for the sake na hangaan ka, for the sake na tingalain ka. No? So, ano bang meaning ng vanity? Ang meaning ng vanity, sabi diyan, excessive pride in or admiration of own appearance or achievement. No? Kaya nga, nung time na si Solomon ay matanda na, na-realize niya lahat. Sa buong pamumuhay niya, babasahin naman natin ngayon chapter 2. No? Ecclesiastes chapter 2. Sa Tagalog, mga ngaral. No? Para sa mga nagba-Bible drill. Okay? Mga ngaral. Okay? Mga ngaral, chapter 2. No? So, nung siya ay matanda na, na-realize niya lahat pala ng kanyang pinagagawa, vanity. Lahat pala ng kanya natanggap, lahat pala ng kanya na-achieve, vanity. Kung hindi nalulugod ang Panginoon sa kanya. Say amen. Okay, basahin natin, no? Baka sabihin nyo, naggagawa-gawa ako. Sige, basahin natin mga ngaral, chapter 2, verse 1 to 11. Sige, sabay-sabay po nating basahin. Sige, pwede ba tayo lahat tumayo? Sige, lahat po tayo ay tumayo. If you're able to stand, no, pwede ba lahat tayo tumayo? And let's read mga ngaral, chapter 2, verse 1 to 11. Sige, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Next verse. Ang halakhak ay Next. Pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahon, ilalagi niya. 4. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malaking bahay at ginawa kong ubasan ang mga paligid ito. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan ng lahat ng uri ng punong kahoy. Nakagawa ako, next. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki, ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa ang kawan ko'y ubod ng dami, walang kasing dami, kundi iyalan tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Next. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki. Magaganda. Higit akong dinakila kaysa sinumang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginusto, hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako at iyon ang pinakadakadimpala ng aking pinagpaguran. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Sige, makaupo na po tayong lahat. So makikita nyo doon, nandoon lahat ng mga achievement ni King Solomon. No? Kung makikita nyo doon, lahat-lahat ay nakuha niya na. No? Meron siyang, kumbaga siya ay may kayamanan. Nakita nyo, no? Marami siyang alipin, meron siyang isang lupain na kung saan tinayuan niya ng isang gusali na yun ang pinakamaganda sa lahat.
at tinaniman niya ng mga ubasan sa paligid. Nagkaroon pa siya ng business, no? At yung mga lupain pa sa paligid ay tinanaman niya ng iba't ibang klaseng punong kahoy. No? Ano pa? Marami siya naging asawa. No? So, alam niyo ba ngayon, isa sa mga parang pinaka-pride ng tao is, sabi nga, is body count. Ika nga, no? Kumbaga, ilan na ba naging jowa mo? Diba? Sa mga lalaki, pag nag-uusap yan, ilan na ba naging jowa? Ako ano na ako? 10 na ako. Ikaw, nakailang ka na. Diba? Minsan ganun, minsan ang yabangan eh. Tama po ba? Diba? Nung time na yon, na-realize siya lahat ng ito. Gaya na sabi ko, nung sinusulat niya ito, matanda na siya, at nung time na ito, na-realize niya na lahat ng mga ito ay walang kabuluhan. Sabi sa verse 11, sabi doon, pagkatapos inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita ko ang lahat ay pawang walang kabuluhan, tulad lang ito ng paghabol sa hangin. Sino dito nakaranas na kayong maghabol sa hangin? O sumuntok sa hangin? 'Di ba? Alam niyo ba yung isang phrase, no? Yung isang phrase o yung isang katagangan na kumbaga, running after the wind. Okay, or parang yung suntok sa hangin. Pag sabi suntok sa hangin, parang nababaliwala. Okay? Parang baliwala. Parang, ay, yung ginagawa mo yan, parang suntok sa hangin yan. Ibig sabihin, parang mababaliwala lang yan sa dulo. Alam niyo po ba, yun yung sinasabi ni Solomon, na lahat ng pleasures, sabi nga dito, pleasure is vanity. Pag sabing vanity, ano uli yun? Walang kwenta. No, sabi sa verse 8, okay? Next na po. Next na. Pleasure is vanity. Sige, pakita mo nga sa Ayan. Yan po ay verse 8, okay? Paki-edit na lang yung mga susunod, paki-check, okay? Sabi diyan is I've collected great sums of silver and gold. No, ano pa sabi diyan? Sabi diyan, I hired wonderful singers, both men and women, and had many beautiful concubines. Lahat ng layaw ng laman, naranasan niya na. Lahat ng, sorry for the term, no? Pero concubines nga eh. Ibig sabihin, lahat ng mga magagandang babae, sorry for the term, natikman niya na. Lahat ng mga pinakakaakit-akit na babae, ay nakatalik niya na. That is pleasure. Tama po ba? No? Alam niyo bakit maraming nasisirang pamilya ngayon? Kasi bakit? Kasi because of pleasure. Kapag ang isang tao, naghahanap siya ng pleasure, no, baliwala na sa kanya, even ang moralidad. Kaya pansinin nyo, di ba? Hindi naman sa inaan natin, marami. Kaya nga sabi ko kanina, minsan ang nangyayari sa ating generation ngayon becomes a fatherless generation. No? Sabi nga, sana all may tatay. Kasi bakit? Kasi maraming kabataan ngayon ay walang tatay. Pero let me tell you this, mga kapatid. Let me tell you this. Kung ikaw nandito ngayon, at kung ikaw nandito ngayon at yung tatay mo, iniwan kayo, no? Or wala na, and you're missing the feeling ng may tatay, always remember that you still have a Father who is in heaven. Amen po ba? Merong Diyos Ama na umiibig sa'yo. Amen po ba? Kung ikaw man ay tinraidor ng iyong tatay, di ba? Minsan sa mga pinakamasakit is iwanan kayo ng tatay nyo para sa ibang babae, no? Parang traitor yun di ba? Traitor yun parang pan-traitor yun ng tiwala, no? Abandonment, ika nga. Pero let me tell you this, no? Because of pleasure, maraming pamilya ang nasisira. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon, yang mga layaw ng laman, yang mga pleasure na yan po ang sisira sa atin dahil yan ay walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. May kausap pa po ba ako dito? Amen po ba? Di ba? Ano pa ba yung mga pleasure, yung mga bisyo po natin? Di ba? Yung mga tinitake natin na bisyo, pleasure po yan No? Pero sabi nga ni Solomon, natikman ko na lahat ng mga masasarap. Lahat ng mga pinakamainam na bagay sa buong mundo.
mga alak. Actually, sa sobrang alcoholic ni Solomon, nagpatayo siya ng vineyard. Para may stock siya ng wine. Ang isang manginom, ang kanyang dream, sana laging may alak sa rep. 'Di ba? Para kahit kailan pwede akong kumuha. Pero niyo po ba, lahat ng mga bagay na yan ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Ano pa? Sabi dito sa verse 10. Sa verse 10, prosperity is vanity. Sabi dito sa verse 10, Ecclesiastes chapter 5 verse 10. No, jump tayo sa chapter 5. Sabi diyan, those who love money will never have enough. I want you to open your Bibles in Ecclesiastes chapter 5. I want you to see that, no? Sabi diyan, those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasakit na bagay, kapag tayo pinagpapalit natin ng Panginoon, listen, kapag pinagpapalit po natin ng Panginoon sa pera. How many of you here, hindi ka na naglilingkod sa Panginoon dahil ang ni-reason out mo, huwag ka na magtaas na kamay, no? Pero ang ni-reason out mo lagi is, kailangan ko kasi kumita ng pera. Kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magkamal ng maraming pera. Kailangan ko mag-ipon. Alam niyo po ba, sinasabi ng Bible, prosperity is vanity. No? Minsan sa atin, ayaw natin maglingkod or hindi natin binibigyan ng time ang Panginoon. Kasi bakit? Kailangan kong makamit lahat ng mga bagay na gusto ko. So, ang ginawa mo ngayon, umutang ka ng motor, umutang ka ng bahay. Ngayon, kailangan mo ngayon magtrabaho talaga. Kasi bakit? Kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang pangbayad. So, mangyayari ngayon, mas mahalaga ngayon sa iyo ang kailangan ko magtrabaho kasi pag hindi ako nagtrabaho, mawawala yung kotse, mawawala yung bahay, mawawala yung pang-Jollibee ko araw-araw, mawawala yung pangbili ko ng mga mamahalin na makeup, mga mamahalin na relo. Alam niyo po ba, sometimes prosperity becomes an idol of us. No? Ginagawa po natin siyang idol. Kaya, pasin nyo, no? Kapag tayo po nawawala na ng pera, nag-iiba po ang ugali natin. Sino dito ganon? Taas ang kamay. Kapag nawawalan ka na ng pera, kapag wala ka ng pera, hindi ka na naglilingkod. Kapag wala ka ng pera, or takot, sino dito takot ka mawalan ng pera? Kaya ang ginagawa mo to the point, lagi ka, alam mo yun, tatrabaho ako. Talagang pagbubuting ko sa trabaho ko. Ang problema, sobrang pagbubuti mo sa trabaho mo, ang tanong, nalulugod ba si Lord? Nalulugod pa ba si Lord sa'yo? May kausap pa po ba ako dito? Ano isa sa mga masakit na bagay, yung pangaralan about sa pera? Alam niyo po ba yun? Isa sa mga pinakamasakit at pinakanakakainis, nakikinig pa po ba tayo? Say amen. Isa sa mga pinakanakakainis, pangaralan about sa pera. Pero alam niyo po ba, kahit mainis na po kayo sa akin, no, sasabihin ko po, pinapasabi ng Panginoon. Kasi bakit? Alam niyo po, ako po rin po, nakaranas din po ako ng plenty. And dumarating sa point, sige, parang ang sarap ng feeling ng, alam mo, di ba sarap ng feeling na may pera kasi bakit? Meron kang status. Ang sarap ng feeling ng may pera ka kasi bakit? Kasi nire-respeto ka, pinapakinggan ka ng mga kamag-anak mo. And sometimes, it becomes vanity na takot ka nang mawalan ng pera. Naalala ko, meron akong kausap dati na kabataan. Sabi niya, sige kayo, bahala kayo dyan. Basta ako, magtatrabaho ako, ayoko nang bumalik doon sa dati kong buhay. Kasi dati yung buhay niya dati, hikahos, walang pera, lagi nanghihingi ng pamasahe. Nag-a-attend sa church. Hindi dito sa church po natin, no? Hindi po dito, no? And ito po tao na ito, sabi niya sa akin, basta kayo, bahala kayo dyan. Sige, kasi ini-encourage ko, sabi ko sa kanya, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag kang puro trabaho, maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, isa sa mga pinakamasakit na pangaral is about sa pera. Pero dumating sa point, sabi niya, sige kayo, kung gusto niyo nang walang pera, laging walang pera, bahala kayo dyan. Pero ako, ayoko nang bumalik sa buhay na yan. Kaya ako magtatrabaho. Ulitin ko po uli,
Hindi masamang magtrabaho. May kausap pa ba ako dito? Hindi rin masamang magkapera. If you know what I mean. Hindi masamang magkapera, no? Na may pera ako. May ipon ako. May 6-digit akong ipon sa bangko. Hindi po masama yun, no? Magkaroon ka ng bahay at lupa, kotse, lahat ng mga bagay na yan. No? Sabi mo, Pastor Josh, di ba pleasure? Hindi, kumbaga wala yung kwenta sa harapan ng Panginoon. Hindi po yan masama. But if that becomes an idol, hindi ka na naglilingkod because of that. If that becomes an idol, na ayaw mo na yung pakiramdam na walang pera, ngayon ang gagawin mo, sa pera ka na umaasa, hindi na sa Panginoon. Amen po ba? Dumadating sa point, kapag ikaw, ang vanity mo, prosperity, kapag ang vanity mo, prosperity, isang tawag lang sa'yo ng boss mo, kahit linggo, tutugon ka eh. Sige po, mag-o-online ako. Sige po, tatrabahuin ko po agad. Kasi bakit? Takot ka matanggal. Kasi bakit? You love prosperity. If we love prosperity, ganyan po rin naranasan ni Solomon. Actually, napakayaman po ni Solomon. Sa sobrang yaman niya, siya po ang nagpagawa ng templo. And yung templo nung panahon ni Solomon, hindi katulad ng templo na to. Itong templo na to, napakainit. No? Pero walang aircon dati, no? Yung templo ni Solomon, kung mababasa niyo po sa Bible, yung templo niya, hindi siya gawa sa mga tent. Kasi dati ang templo, tabernacle, tent. Nagpipitch sila ng tent. Yes, may mga ginto, may mga pilak, pero yun ay nandun sa Holy of Holies. Pero si Solomon, nung gumawa siya ng templo, dahil sobrang yaman niya, lahat ng pinakamainam na materyales, ginamit niya sa templo ng Diyos. Kasi naintindihan niya, aanin ko ang lahat ng mga cedar trees na ito. Sabi nga doon sa Bible, no, yung cedar trees, kung titingnan niyo po yung mapa, ang Israel, sa taas ng Israel, sa north, tama ba? Sa north ng Israel, kung titingnan niyo sa geography, sa taas ng Israel, nandun ang Lebanon. Ang sabi sa Bible, yung cedar trees, cedar forest ni Solomon, umaabot hanggang Lebanon. At lahat yung pinaputol niya para sa templo. Para sa templo. Dahil naintindihan niya that prosperity is vanity. Ano pa? Sabi doon, popularity is vanity. Para sa kanya, ang kasikatan, maging tanyag ang pangalan. No? Ano po, dumadating sa point ngayon, we are living in a generation of popularity. No? Ang vanity ng maraming kabataan, popularity. Kaya ikaw kapag mounty yung likes ng profile picture mo, nalulungkot ka na. Kapag konti lang yung nag-react doon sa video mo, nalulungkot ka na. Kapag wala, pag hindi ka sikat sa school, parang merong something na nagkukulang sa'yo. Because what? Because popularity becomes your vanity. Amen po ba? Si Solomon, naranasan niya rin yun. Isa siya sa sabi diyan, so sa verse 9, so I become greater than all who had lived in Jerusalem before me, and my wisdom never failed me. Hanggang ngayon, di ba, kilala pa rin si Solomon. Yung popularity niya noong time na yon, kilala siya ng lahat ng mga hari. Nirerespeto siya ng lahat ng mga kaharian sa kanilang paligid kasi naiintindihan nila na itong si Solomon matalino. No? Itong si Solomon ay magaling sa pamamahala. But the Lord is saying to us today that popularity, yung ninanais mo na popularity, yan ay walang kwenta. Yan ay walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, mga kapatid, no, ano ba yung mga pinopursue natin? No? Ito yung tanong, no? If we want to live wisely, we must have the right pursuits. Ibig sabihin, ito yung mga hinahabol-habol natin. Some of us here, ang hinahabol-habol natin, pera. Some of us here, ang hinahabol-habol natin, popularity. Some of us here, ang hinahabol-habol natin, pleasure. Pero all of those things are vanity. Dumating sa point is tayo ay tayo namumuhay not just in vanity but in vain glory. Sabihin nga natin, vain glory.
Alam niyo ba yung vainglory? Ito yung feeling, sabi, pakita mo nga, vainglory. Ito yung feeling na you are showing off. Sa panahon ngayon, no, napakahilig na ng mga tao mag-flex. Amen po ba? Di ba? Napakahilig na ng mga tao mag-flex. Kumbaga, mga tao ngayon, ipag-uutang ang isang bagay para lang merong ipag-flex. Amen po ba? Minsan nagugulat ako. Hindi naman nagugulat, pero minsan, alam mo, parang nakikringe lang ako. Kasi kung pagbabasihan natin to, dapat mamuhay tayo ng wisely. Minsan dumadating sa point, tayong mga tao, or tayong mga Pilipino, hindi po tayo namumuhay ng wisely. No? Namumuhay na nga tayo sa minimum wage, pero ipag-uutang pa natin ng iPhone. Just to show off. Para yung anak ko may iPhone, no? Para meron siya may pakita sa school. Ipag-uutang natin ng iPhone. Ipag-uutang mo ng mga bagay na magaganda. Alam niyo, minsan, mga magulang, hindi po yun yung wise na na pag-aalaga o pagbibigay, pagpo-provide sa ating mga anak. Yung ipag-uutang mo ang iyong anak para lang, makita na, uy, may maganda siyang damit. Uy, ang anak ko naka-Jordans. Wow. Naka-Nike. Di ba? Pero kung yun yung vainglory eh. You are kumbaga, you will do everything just to show off. No? May utang tayo ng sasakyan. Utang tayo ng sasakyan. Ngayon, lahat naman yung sitwasyon nyo naman, hindi naman suitable sa pagsasakyan, walang garahe. Wala naman sasakay sa sasakyan kasi dalawa lang kayo. Yes, pwedeng comfort, no? Pero, yung tawag dito, pagdating sa sahod, no? Para lang may ipang-flex, ipang-uutang. Para lang may ipang-flex, ipanghihingi. That is vainglory. When we want to show off, that is vanity. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, ang pagmamalaki ay isang bagay na walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Lagi ko po ito sinasabi kapag meron po pag tayo po ay nagpipreach sa mga funeral. Tingin po kayo sa akin. Alam niyo ba kapag nagpipreach ako sa funeral, lagi ko po ito sinasabi na huwag po tayong mamuhay para sa mga bagay dito sa mundo. Kasi kapag tayo po ay namatay, babalik po tayo sa lupa at haharap po tayo sa Panginoon, strip of all of our achievements, strip of all of our prosperity, strip of everything. Kaya for example, kaya na sabi ko kanina, na hindi mo ibinibigay ang buhay mo sa Panginoon just because of pleasure, hindi ka namumuhay ng banal because of pleasure. Kasi ayokong matigil itong nararanasan ko ngayon. Lalo na kapag na-addict ang isang tao sa sex. Ayoko nang matigil itong nararanasan ko. Kapag ikaw ay na-addict na sa pera, ayoko mawala ng pera. It becomes vainglory, no? Pero sabi nga, wala yang halaga sa harapan ng Panginoon. Wala yan kwenta sa harapan ng Panginoon. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, sabi diyan, mga kabataan makinig, sabi dito, do not let the excitement of your youth cause you to forget your Creator. Sabi doon, mga kabataan, huwag mo daw kakalimutan ang iyong tagapaglikha. Huwag mo ipagpapalit ang iyong tagapaglikha dahil lang sa pleasure. Alam niyo ba, one of the pleasures ng tao ngayon ay kilig. Pag kinilig, sabi nga ni Pastor Stephen Prado, nung kinilig, hindi na nakinig. Nung kinilig, hindi na nakinig. Kasi bakit? Nung kinilig na, bahala kayo dyan. No? Parang sinasabi nung kausap ko dati, bahala kayo dyan kung
Gusto niyo na wala kayong pera, basta ako, magtatrabaho ako. Ganon din yung mindset kapag ang isang tao is ang vanity niya pleasure, 'di ba? Bahala kayo diyan, basta kami nagmamahalan. Bahala kayo diyan, basta kami nagkakaintindihan. Pastor, ako ba naintindihan nyo? Siya lang naman nakakaintindi sa akin. Listen, all of the pleasures, yan po ay huwag mong hayaan na ipagpalit mo lahat yan para lang huwag mo hayaan na ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na yan. Amen po ba? Oy, media team, huwag niyo ako i-quote doon, ha? Yung sa kinilig, huwag yon. Dito lang sa atin yon, okay? Sabi diyan, rather than pursue vanity, pursue God. So how do we pursue God instead of vanity? No? So, ulitin ko ulit, no? Kailangan natin iwaksi itong mga bagay na ito. Kailangan natin iwaksi yan. Kung ikaw ngayon namumuhay ka sa isang buhay na hindi mo binabaliwala mo ang Panginoon. Hindi namumuhay ka ng hindi kalugod-lugod ng isang buhay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. You need to repent. You need to go back to God. Ulitin ko po uli. Kung ikaw ay namumuhay ng isang buhay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, alam mo sa sarili mo yan, matagal ka nang kinokonvict ng Panginoon. Matagal ka nang kinokonvict ng Holy Spirit. But God is telling you right now to repent and to go back to Him. Na bumalik tayo sa Kanya. Gaya na sabi ni Solomon, lahat ng ito ay naranasan ko. Lahat ng ito ay nakamtan ko. Pero lahat ng ito ay parang isang sabi doon, parang paghahabol sa hangin. Kaya kung ano man yung nagpapasaya sa iyo ngayon, let us check, ano ba yung nagpapasaya sa atin ngayon? Ano ba yung nag-o-occupy sa iyo ngayon? No? So how do we pursue God instead of vanity? Paano ba tayo mamumuhay ng isang buhay na hindi vanity, na hindi pagyayabang, na hindi prideful, kundi yung buhay na gusto ng Panginoon para sa atin? Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo makinig? Wala akong kausap. Handa na po ba tayo makinig? So, kaya ba nating isuko yan sa Panginoon? Parang wala akong kausap talaga. Kaya ba natin isuko yan sa Panginoon? Kaya ba natin isuko yan lahat sa Panginoon, yung mga bagay na yan? No? Alam ko, salita pa lang yan, no? Pero listen, let the Holy Spirit convict you. Let the Holy Spirit convict all of us, no? You said yes today na isusurrender mo yan sa Panginoon. But let the Holy Spirit convict us hanggang sa ating pag-uwi. Na tayo ay bantayan ng banal na Espiritu, palalahanan ng banal na Espiritu, dahil ito ay mahalaga. Dahil hanggat hindi mo yan binibitawan. Listen, tingin po kayo sa akin, mamaya na kayo mag-cellphone please. Hanggat hindi mo yan binibitawan, hanggat hindi mo yan isinusuko sa Panginoon, hindi po malulugod ng Panginoon sa iyo. Hindi po malulugod ng Panginoon sa atin. Because we need to pursue right pursuits. Yung tamang pursuits, yung tamang ginugol, tamang hinahabol. Kung ang ginugol mo lang ngayon, magkamotor, Lord, magkamotor lang ako, maglilingkod ako. Nung nagkamotor, hindi na nakita sa church. Lord, magka-cellphone lang ako talaga, magre-reply na ako kay leader. Lagi kasi dinadahilan, wala kasi akong cellphone leader, hindi ako makapag-reply sa GC. Magka-cellphone lang talaga ako, Lord. Magre-reply ako kay leader. Nung nagka-cellphone, naka-DND naman. Mga kapatid, stop living in vanity. May kausap po ba ako dito? Stop living in vanity. Pastor Josh, parang paulit-ulit ka. Kasi nga dinidiin ko. Kasi problema sa atin, nasanay na tayo sa buhay ng vanity. Stop living in vanity. Gaya na sabi ni Solomon, itong mga bagay na ito, wala itong kabuluhan. Gusto nyo ba nagsasayang kayo ng oras? Gusto nyo ba di ba ayaw natin na tayo nagsasayang ng oras? Ayaw natin ng ating oras ay nasasayang, ang ating effort ay nasasayang. Pero bakit tayo namumuhay sa mga bagay na sinasabi ng Biblia na walang kabuluhan?
Please, tandaan niyo po ito. The best decision that you could make in your whole life. Sabi nga, you only live YOLO. You only live once. Diba? Hindi naman 1,000 buhay natin. Tama po ba? Isang beses ka lang mabubuhay, kaya yung buhay mo, ibigay mo na sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Isang beses ka lang mabubuhay, dapat yung buhay mo, ibigay mo na, isapamuhay mo na for eternity. Amen po ba? Sabi po dito, how do we pursue God instead of vanity? I will give you 4 things and then we will end. Number 1, seek God first. Mga kapatid, unahin ang Diyos. Sabihin nga po natin yung Tagalog na sinabi ko kanina. 1, 2, 3, go. Unahin. Sige, sabihin uli natin. 1, 2, 3, go. Unahin. Napakahirap po nang gawin. Tama po ba? Pagde-devotion pa lang, ang hirap na gawin. Tama po ba? Unahin mo ang Diyos. Bago ang lahat ng bagay. Unahin mo ang Panginoon. Listen, minsan kasi akala natin, it is by our own strength. Akala natin by our own, alam mo yon, by our own knowledge, by our own wisdom. Yes, pwede kang pagyamaninan kasi may skills ka. Yes, pwede kang maging successful sa buhay kasi madiskarte ka. But at the end of the day, ito yung pinag-uusapan natin ngayon. But the end of the day, kamusta ka kaya sa harapan ng Panginoon? Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, pinapaalalahan tayo ng Panginoon, anak, unahin mo ako. May kausap po ba ako dito? Say amen. Come on, unahin natin ang Panginoon. Huwag natin katamaran ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating katamaran ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Maybe this is the last time that you will hear this message. Pero habang ikaw ay naglalaro sa kasalanan, habang ikaw ay naglalaro dyan sa mga bagay na vanity ng buhay, pinapaalalahan ka ng Panginoon, unahin mo muli siya. Bumalik ka sa first love mo, unahin mo muli ang Panginoon. Sabi dyan, instead, nilagay ko po dito, instead of making God an addition to life. Minsan masaya tayo, di ba? Masaya tayo nandyan ng Panginoon. Masaya tayo nararanasan natin ang presence ni Lord. Masaya tayo dahil pinagpapala mo ako, Lord. Thank you, Lord. Pero ang tanong, kailan mo huling inuna ang Diyos sa buhay mo? Kailan mo ginawang priority yung puso ng Panginoon? Sa mundo na punong-puno ng ako muna, kailan mo inuna ang Panginoon? Come on, may kausap ba ako dito? Come on. Kung ikaw alam mo sa sarili mo, na Lord, alam ko Lord, hindi kita inuuna. God is calling you. Unahin mo siya muli. When was the last time you devoted yourself to the Lord? Di ba, alam natin yung verse, Matthew 6:33. Matthew 6:33, sabi diyan, basa, 1, 2, 3, go. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Pero listen, uunahin natin ang Panginoon not because meron tayong pangangailangan. Kasi minsan ginagawa natin, sige, mag-church ako ngayon kasi bakit? Kailangan masagot yung panalangin ko eh. Sige, maglilingkod ako sa Panginoon kasi bakit? Kailangan ko to. Please, Lord, sagutin mo na ito. Kaya ngayon, parang ginagawa nating tao ang Diyos eh. Kasi pag tayo nagpapansin sa tao, pag tayo nagbigay ng effort sa tao, mabibigyan tayo ng favor ng tao. Pero ang Panginoon, hindi ganun eh. Ang Panginoon, nasa iyo na ang favor ng Panginoon bago ka pa gumawa ng effort eh. Nasa iyo na yung pag-ibig ng Diyos, iniibig ka na niya bago ka pa gumawa ng effort eh. Anong pinagagawa po natin? Unahin mo talaga ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Minsan dinadaya rin natin ng Panginoon eh. Kapag akala natin, tayo ay mag-church ako, parang ginagawa natin si Lord eh, parang parang hulugan, no? Parang minamanage natin si Lord eh.
Mag-church ako ngayon. Next week, hindi. Sige, mag-church ako 3 straight. Tapos next week, hindi. Kasi may kailangan akong gawin eh. Unahin mo talaga ang Panginoon. Amen po ba? Kasi bakit? Kapag inuna mo ang Panginoon, sabi doon, kapag inuna mo ang Panginoon at namuhay ka ng may kabanalan, lahat ng iyong pangangailangan ay pagkakaloob niya. Sabihin, merong pagpapala sa pagsunod, merong pagpapala sa sa pag-pursue sa Panginoon. Number 2 is we must evaluate our priorities. If we want to live, if we want to pursue God, dapat malinaw sa atin. Mga kapatid, tingin kayo sa akin. Tingin kayo muna sa akin dito. Makinig muna lahat. Dapat malinaw sa atin, ano ba yung mahalaga para sa atin? Sabi nga, di ba, kung ano yung binibigyan mo ng oras, yun ay mahalaga para sa'yo. Tama po ba? Sa mga may asawa, sa mga tatay, kung binibigyan mo lagi ng oras ang iyong asawa, ibig sabihin, mahalaga siya para sa'yo. Mga kabataan, kung binibigyan mo ng oras ang iyong pag-aaral, ibig sabihin, mahalaga ang iyong pag-aaral para sa'yo. Amen po ba? Ganon din po sa Panginoon. Kung binibigyan po natin ng Panginoon ng oras, kung binibigyan po natin siya ng oras, ibig sabihin, mahalaga din po siya sa atin. Pero gaya nga nasabi ko, hindi mo lang siya basta bibigyan ng oras, kundi uunahin mo siya. Amen po ba? Because what you prioritize is important to you. Amen po ba? Aminin man natin sa hindi, may mga times mas priority natin ang ibang bagay kaysa sa Lord. Tama po ba? Aminin natin sa hindi, merong mga bagay na mas priority natin kaysa sa Lord. Mas priority natin ang trabaho kaysa sa Panginoon. Bakit ka hindi nakakapaglingkod? Kasi may trabaho ko, Lord. Bakit hindi ka nakakapaglingkod? Kasi si jowa kasi kailangan niya ng baby time. Bakit hindi ka nakakapag cell group? Kasi maraming gawain. Marami yung ginagawa. Pero yung ginagawa mo na yun, 8 hours ka lang naman nakahiga, nag-i-scroll. Evaluate your priorities, mga kabataan. Ano bang binibigyan natin ng oras ngayon? Even sa mga magulang po, kung puro anak mo na lang lagi. Naalala ko dati, sabi niya, hindi ako maka-attend ng Bible study. Kasi bakit? Yung mga anak ko. Hindi ako maka-attend ng Bible, hindi na naman, next week, inayaya uli siya. Hindi naman ako maka-attend ng Bible study kasi yung nanay ko, aalagaan ko. Next week, niyaya na naman siya. Pasensya na, hindi talaga ako makaka-attend kasi bakit? Kasi napagod ako maglaba. Alam niyo ba tayong mga tao, hindi tayo mauubusan ng dahilan? Lalo na kapag ayaw natin. Sabi nga nung kanta ni Rico Blanco, kasi dito kilala kay Rico Blanco. Sabi nung kanta ni Rico Blanco, kung ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. Kaya hindi ako naniniwalang wala tayong oras. Kaya hindi ako naniniwala na, alam mo yon, na sa 24 hours na binigay sa atin ng Panginoon, kulang. Kasi bakit? Hindi po nagkulang ang Diyos sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos hindi nagkukulang. Kasi binigyan kanya ng 24 hours. He gave you time for rest. He gave you time for work. But He also gave you time for ministry. Kapag hindi mo nagagawa yung tatlong yon, there's something wrong. Baka may nag-overlap dun sa tatlo. Baka kaya ka hindi ka nakakapag-ministry kasi bakit? Puro katulog. Puro rest. Baka naman kaya hindi ka nakakapag-rest kasi puro ka work. May kausap po ba ako dito? Baka naman kaya hindi ka nakakapag-work kasi puro ka tulog. Sa tatlong bagay, di ba, binigyan ka ng Panginoon ng 24 hours to do the 3 things. Kung ikaw ay mag-aaral, magpahinga, mag-aral, at maglingkod sa Kanya. Kung ikaw ay professional na o kung ikaw ay may asawa, binigyan ka ng Panginoon ng time para para maglagi sa bahay, magtrabaho, at maglingkod sa Kanya. Ang buhay po natin bilang isang Kristiyano, laging kasama ang paglilingkod. Kapag hindi mo sinasama ang paglilingkod, there's something wrong.
Ibig sabihin, you're giving all your time dun sa dalawang bagay na yon. Maybe that is rest. Maybe that is work. Maybe that is friends. Pero kung ano man yung binibigyan mo ng oras, sabi nga doon sa kanina natin, no? Sabi doon, anything that takes God's place becomes your idol. Amen po ba? Sabi sa Bible, sabi sa Exodus, do not worship any other gods before me. Sabi ng Panginoon, huwag daw tayong sasamba sa sa mga Diyos-Diyosan. Akala natin ang Diyos-Diyosan mga rebulto. Akala natin ang Diyos-Diyosan ay mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi. Sometimes, your boss becomes your idol. Sometimes, your economy, your budget becomes your idol. Sometimes, your studies becomes your idol. Sometimes, your status becomes your idol. Amen po ba? Sometimes, debt, utang, becomes your idol. Diba? Sino dito nagtatrabaho ka na lang para sa utang? Pag-pray na po natin, no, this year, makalaya po tayo. Amen po ba? No? Kaya nga, let us ask ourselves, 3 questions. Tanungin mo yung sarili mo ngayon. 3 questions, no? What occupies most of my thoughts? Kapag ikaw ba ay nag-iisip, ano ba yung mga iniisip mo? Karamihan, binigyan ka ng 24 hours ng Panginoon. Sa buong araw na yon, ano ba ang mga iniisip mo? This is a question that we must ask ourselves. Diba? Kung inisip mo, business ko. Kailangan kong kumita. Kailangan kong magkaroon ng maraming clients. Ibig sabihin, yung work or yung business, yun yung priority. Kasi bakit? Kung ano yung lagi mong iniisip, for example, lalo na sa pag-isip natin, for example, lalo na kapag nagkasabay, kapag may makokompromiso, dun makikita yung priority. Ay, youth service ngayon. Kaso, meron akong ganito. Pwede mo namang unahin yung youth service pero hindi mo inuuna. Pwede mo namang unahin yung cell group pero hindi mo inuuna. Pwede mo namang unahin magbasa ng Bible pero hindi mo inuuna. That becomes your idol kung ano inuuna mo. For example, pagising mo pa lang sa umaga, pwede mo namang unahin ang devotion bago mag-cellphone. Pero sino dito aminado po tayo, nauuna po natin ng cellphone? Kapag nauna natin ang cellphone, ibig sabihin, that phone becomes your idol. Number 2 is, ano ba yung mga bagay na ipinagsasakripisyo mo? No? Nalala ko dati, kapag, sabi nga, may kasabihan nga kami dito, patay kung patay. Okay? Patay kung patay, no? Kung mamatay kami, bahala na. Pero, basta para sa ministry. Para sa Panginoon. Ano ba yung mga worth sacrificing for para sa'yo? No? For example, yung tulog ba worth sacrificing for? Yung work ba worth sacrificing for? Kasi anything that you cannot sacrifice before God becomes your idol. Para lang mamuhay ng isang buhay na banal, kailangan mo i-give up yung wrong relationship. Is that worth sacrificing for? May kausap pa ba ako dito? Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Say amen. Di ba? If you need to stop something, if you need to compromise, ano yung ipapagkompromiso mo? No? Kasi madalas hindi natin ipinagkokompromiso ang Panginoon eh. Tama ba? Di ba? Pasensya na, Pastor Josh, hindi ako attend na Campus Rebo kasi may nauna eh. Pasensya na, Pastor Josh, hindi ako attend ng prayer meeting kasi may nauna eh. Ano ba yung nauuna na yan na hindi mo kayang ipagkompromiso para sa Diyos? May kausap po ba ako dito? Amen po ba? Pero kilala niyo po ako. Kilala niyo ako, no? Kilala niyo po ako, hindi ko kayo pinipilit na ipagkompromiso ang mga bagay-bagay. Wala kayong maririnig sa akin na, bakit ka mamamasada ngayon? Dapat nasa prayer meeting ka. Bakit ka nag-work? Walang work. Mag-youth service tayo. Wala kayong maririnig na ganun sa akin. Pero this is the question that begs us to answer
directly to God. Hindi nyo to sasagutin sa akin o sa pastor nyo. Hindi nyo to sasagutin kay leader nyo. Kundi pagsusulitan natin to sa harapan ng Diyos. Ano ba yung mga bagay, anak, na hindi mo kayang i-give up para sa akin? Nagigets ba yung sinasabi ko? Ano ba yung mga bagay na hindi mo kayang itigil para sa akin? Nagigets ba yung sinasabi ko? Amen po ba? Kasi bakit? If we want to live, if we want to pursue God, we will give up something eh. If we want to pursue holiness, you will give up sin. Come on. If you want to pursue God, you will give up something. Number three is we must invest. If we want to pursue God, we must invest in, ano daw? Mga bagay na pang habang buhay. Mga bagay na eternal. Alam niyo ba sabi sa Bible, sa Matthew chapter 6, ano sabi diyan? Huwag daw mag-impok ng treasure sa earth. Kasi bakit? Kapag ikaw daw nag-impok ng treasure dito sa earth, lahat ng mga yan ay sa katagalan ng panahon, lahat ng mga yan ay, sisirain ng moth. At wawasakin ng kalawan. Amen po ba? Yung pinakamamahal mong motor na hindi mo mag-give up para sa Panginoon. Kaya ako, pag nagpe-pray ako ng sa motor, lagi kong sinasabi, Lord, gamitin mo itong motor na to para sa kalwalatian mo. Kasi hindi lang yan puro pang rides. Panggawain din yan. Amen po ba? Kaya ka pinagpala ng Panginoon ng motor kasi para ikaw madalian kang pumunta sa gawain. Para madalian kang pumunta sa ministry. Ginagamit mo yung motor, pampapogi eh. Panchicks. Ginagamit mo yung motor, bomba ka dyan sa Luciano. Ang tawag doon? Vanity. Diba? Nung simula nagkaroon ka ng kotse, hindi ka na mapaghawak ng walis. Simula nung nagka-jowa ka, hindi ka na nakinig. Hindi ka na nagpa-disciple. Kasi bakit? These things becomes your vanity. Kaya nga ito yung, are you investing right now in eternal things? No? Pastor Josh, yung investment portfolio ko, ang ganda. Meron ako sa stocks, meron ako sa pag-iibig, meron akong ipon sa bangko, sa savings. Ganda nga ng portfolio mo. Ang dami mo ang ipon. Pero ang tanong, when was the last time you invested for eternity? When was the last time you invested for your soul? Para sa kaluluwa mo. No? Minsan parang baliwala to sa atin, no? Kasi bakit? Kasi, alam nyo minsan, if you invest your time, yung simpleng pag-attend mo sa church, if you invest your effort, yung simpleng paglilingkod mo sa Panginoon, you are investing in eternity. Alam nyo ba, yung isang oo mo sa Panginoon, pwedeng ikaligtas ng isang tao? Na yung tao na yon, yung buhay niya na imbes na siya ay mapapa-impyerno, hindi na. Kasi bakit? Umuo ka sa Diyos. May kausap ba ako dito? Come on. Na yung bagay, yung oras mo na wini-withhold mo sa Panginoon, na ayoko maglingkod, busy ako. Ayoko mag-serve, marami akong plano sa buhay. Pero yung simpleng pag-oo mo sa Panginoon, if you remember, sino dito nakakaalam ng kantang Lord, You Are Good? Alam niyo yung Lord, You Are Good? Or yung Jesus at the Center. Ayan. Kung alam niyo yung mga kanta, that are some of the songs that kinakanta natin. Alam niyo ba, yung dalawang kanta na yun ay mga pinakasikat na kanta, mga worship songs na pinakasikat sa mga Kristiyano. Pero alam niyo ba, yung nagsulat nun, ang history niya pala is, si Israel Newton, siya pala ay, kumbaga yung nanay niya, balak siyang ipalaglag. Alam niyo naman, pag unwanted baby, nabuo dahil sa premarital sex, no, hindi naman, or parang one night stand. So, ngayon, yung nanay niya, naglalakad sa kalsada sa sidewalk. Naglalakad sa sidewalk,
papunta sa abortion clinic. Kasi sa Amerika may abortion clinic. Merong specific clinic for abortions. So, habang naglalakad siya papuntang abortion clinic, listen, makinig po kayo, no? Habang naglalakad siya papuntang abortion clinic, imagine niyo tawiran, pedestrian line. Doon sa tapat, pagtawid niya, abortion clinic na. Pero, habang nag-aantay siya na mag-green para makatawid siya, may kumausap sa kanya. Yung tao na yun na kumausap sa kanya, shineran siya ng gospel. Listen, shineran siya ng gospel, and on that instant, tumanggap siya sa Panginoon at hindi niya tinuloy yung pagpapalaglag niya. At ipinagpatuloy niya yung panganak niya kay Israel Newton. Pero imagine this, no? Kung yung nanay niya hindi umoo, kasi may choice pa siya eh. Tama po ba? Nasa harapan ka na ng abortion clinic. Yung nanay niya, tumanggap sa Panginoon. Ibig sabihin, umoo. Sabi niya, yes, Lord. Sige, Lord, ibibigay ko yung buhay ko sa'yo. Dahil masama itong gagawin ko, sige, hindi ko na itutuloy. Dahil kasalanan ito, hindi ko na itutuloy. And then, ipinanganak si Israel Newton, na today is a very anointed worship leader, na hanggang ngayon, nag-release ng mga kanta, ang gaganda ng mga kanta na release niya. Very anointed. No? But because someone, listen, tingin kayo sa akin, come on, tingin. Because someone said yes. Dahil merong nagsabi na, oo. Dahil yung nanay niya nagsabi, yes, Lord. Nag-oo sa Panginoon. May ipinanganak na Israel Newton. Come on. Amen. Come on. Parang hindi nyo nagigets yung pinag-uusapan natin dito. Di ba? Dahil umoo yung nanay niya, may ipinanganak na Israel Newton. Paalala nyo ba yung isang side nun? Alam nyo ba yung nag-share sa kanya, after 25 years na-meet ni Israel Newton, testimony niya to eh, na-meet ni Israel Newton, yung nag-share sa nanay niya. Ngayon, ito yung kwento. Yung nag-share na yon, inaano siya ng Panginoon. Alam mo yun, parang kinoconvict siya ng Panginoon habang naglalakad siya doon sa sidewalk. Siya rin, inaano siya ng Panginoon, mag-share ka ng gospel. Yung babae na makakasabay mo doon sa pedestrian, sharean mo ng gospel. Listen. Nung na-meet Israel Newton yon, sabi niya doon sa nag-share doon sa nanay niya, siguro ikaw, kung hindi ka rin umoo sa Panginoon, siguro hindi rin ako ipapanganak ngayon. Amen po ba? Gaano karaming kaluluwa ang napapahamak dahil sa paghindi natin sa Panginoon? May kausap ba ako ngayon? Because you said no to God. Because you said, Lord, I felt unworthy. Lord, hindi ako karapat-dapat maglingkod sa iyo. Hindi ako karapat-dapat na mag-serve sa iyo. Because you felt unworthy. Now you said no to God. Na dapat gagamitin ka sana ng Diyos. Mightily. But because you said no to God, inuna mo yung sarili mo. Inuna mo yung puso mo. Inuna mo yung isip mo. Alam nyo, kadalasan pag-iisip natin ang inuna natin, negatibo isip natin eh. Mag-share ka ng gospel, anong sasabihin ng isip mo? Di ba bulol ka? Di ba hindi ka magaling mag-English? Di ba nga nahiya ka nga pag-reporting sa school? Bakit ka mag-share ng gospel sa campus? Amen po ba? But because you said no, maraming ang mapapahamak. But if you said yes today, kung sasabihin mo, yes Lord, susunod na ako. Kung sasabihin mo, yes Lord, mag-i-invest na ako for the next generation. Kung sasabihin mo, yes Lord, I will offer my life for the ministry. I believe many people will be blessed sa buhay mo. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, let me remind you, 3 things. People matter. Bukod sa lahat ng mga bagay na tinatamasa natin sa buhay natin, mahalaga po ang tao. You know why hindi tayo pabor sa abortion? Kasi mahalaga ang buhay ng tao. Amen po ba? Mahalaga ang buhay mo. Alam mo ba kung bakit hindi ka tinitigilan ng cell leader mo? Bakit hindi ka tinitigilan nung nag-i-invite sa'yo? Minsan nakukulitan na talaga tayo, di ba? Kulit-kulit naman ito.
Every week na lang, babalik sa bahay namin, every Tuesday, mag-i-invite. Sama daw ako sa cell group. Alam niyo ba't makulit yan? Kasi para sa Panginoon, mahalaga ang tao. Amen po ba? Mahalaga ka sa Panginoon. Amen po ba? Sinasabi ko po ito sa inyo, mahalaga ka sa Panginoon. Huwag mong sayangin ang oras mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Kung ngayon sinasayang mo ang buhay mo sa alak, sa bisyo, sa pambababae, sa panlalalaki, sa mga, alam mo yon, sa mga sexual relationships, kung sinasayang mo ang buhay mo sa mga bagay-bagay, sa mga vanity, ulitin ko po, mahalaga ka sa Panginoon, huwag mong sayangin ang buhay mo. Pangalawa, mahalaga ang kaluluwa mo. Sobrang halaga ang kaluluwa. To the point na ang presyo ng kaligtasan ng kaluluwa natin ay dugo at buhay. Dugo at hininga. Ganoon tayo kahalaga sa Panginoong Hesus. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Amen po ba? Alam niyo, isang reason kung bakit sinasayang ng isang tao ang kanyang buhay? Magpakalasing na lang hanggang sa mamatay. Di ba? Wag na magpakabuti, wag na maglingkod sa Panginoon kasi ganun din naman. Alam niyo isang reason kung bakit sasayangin natin ating buhay? Kasi nakikita natin walang halaga ang ating buhay. Pero para sa Panginoon, mahalaga ka dahil iniibig ka ng Panginoon. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Jesus loves you. Kapatid, tumingin ka sa mga mata ko, mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Huwag mo sayangin ang buhay mo. Last, number 4. Sabi doon, trust God with your future. If you want to pursue God, you need to trust God with your future. Alam niyo, isa sa mga bagay na lagi nating inaalala, yung kinabukasan. Alam niyo, sabi sa Bible, huwag mong alalahanin ang kinabukasan. Kasi ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan mo. Amen po ba? Ang Diyos ang may hawak ng future mo. Minsan, kaya hindi natin mabitaw-bitawan yung isang bagay kasi natatakot tayo. Kaya kung ang vanity mo, yung work mo, kung ang vanity mo, yung pera, minsan kaya hindi mo mabitaw-bitawan itong bagay na ito. Kaya hindi ka makapaghanap ng trabaho na tawag dito na aayon sa puso ng Diyos para sa iyo. Ang hirap kaya, di ba? Sa panahon ngayon, ang hirap na maghanap ng trabaho. Say amen. Naniniwala ba kayo doon? Ang hirap maghanap ng trabaho, tama po ba? Kaya, kung ikaw desperado ka, papatusin mo kahit may linggo eh. Tama ba? Papatusin mo kasi ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Pero, ito yung sinasabi ng Panginoon, hawak ko ang kinabukasan mo. Minsan natatakot tayo kasi bakit? Lord, pag nawalan ako ng trabaho, paano na ang pamilya ko? Lord, pag nawalan ako ng trabaho, paano na yung mga utang ko? Lord, pag nawalan ako ng pera, paano na? Paano na yung tingin nila sa akin? Pero all of those things, sinasabi nga ulit, no? All of those things are vanity, meaningless. Because at the end of the day, ang pagsusulit natin, hindi kay client, hindi kay boss, hindi kay teacher, kundi sa Panginoon. Amen po ba? Sabi sa Matthew 6, verse 31 to 33, therefore, do not be anxious. Sino dito nakakaranas ng anxiety ngayon? Sabi diyan, do not be anxious, saying, what shall we eat? Anong kakainin namin? What shall we drink? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Kadalasan, kinukote natin, Matthew 6:33, yes, Lord, unahin kita para lahat ng gusto ko, makakamtan ko. Pero binasa mo ba yung unang verse? Nasabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya na huwag mong alalahanin ng bukas dahil ang Panginoon ang bahala sa iyo. Amen po ba? Amen. Sige, palapakan po natin ang Panginoon. Unahin mo si Lord. Amen po ba? Ito na yung kasagutan. Kaya minsan ayaw natin unahin ng Panginoon, kaya ayaw natin ibigay yung buhay natin sa Panginoon. Kasi natatakot tayo, Lord, pag umatin ba ako ng midweek, mapapakain ba ako niyan? Lord, pag nanalangin ba ako para sa ibang tao, mapapakain ba ako niyan? Lord, pag ako ba'y
herb sa ministry, mapapakain ba ako niyan? Pero hindi naman ganun lamang ang buhay eh. Amen po ba? Hindi lamang ganun ang buhay, nilikha tayo ng Panginoon. There's so much more than that. Hindi ka nabubuhay para sa utang. Come on, may kausap pa ako dito. Baka kasi ikaw, kaya ayaw mo maglingkod sa Panginoon kasi kailangan ko mag-double jobs. Kailangan ko mag-triple jobs kasi ang dami kong utang. Kasi lahat ng fineflex mo ngayon galing sa utang. Pero ulitin ko uli, lahat ng mga bagay na yan, vanity yan. Go back to the Lord. Alam niyo po, sabi dito, nilagay ko dito, peace comes not from controlling everything, but from, surrendering everything to God. Sabi mo sa katabi mo, sige, pwede mo bang tingnan yung katabi mo, kalbitin mo, sabi mo, isuko mo na. Isuko mo na siya. Isuko mo na yung bagay na yan. Amen po ba? No? Sabi dito, 1 Peter, jump tayo sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. This is the word of the Lord for you. Sabi dito, casting all your anxieties on Him. Because, amen po ba? Iniibig ka ng Panginoon kaya hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Huwag kang matakot maglingkod. Huwag kang matakot na ibigay yung buhay mo sa Panginoon. Kung sasabihin mo lagi, mapapakain ba ako niyan? Ikayayaman ko ba yan? Let me tell you this. Sinasabi ng Panginoon, baliwala ang lahat ng mga bagay na yan kung sa impyerno ka naman mapapapunta. Baliwala ang lahat ng mga bagay na yan kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak. Di ba yung nasabi sa salita ng Diyos? Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo. Makuha mo man ang pinaka-latest. Anong iPhone na ngayon? Anong iPhone na ngayon? 17. Makamtan mo man yung pinaka-latest na iPhone. Makuha mo man yung pinakamagandang kotse. Magkaroon ka man yung dream house mo. Pero kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa impyerno, baliwala rin ang lahat ng mga bagay na yan. Yun ang sinasabi ni Solomon. Kaya nga si Solomon, na-realize niya, nung pagtanda niya, sinulat niya ang Ecclesiastes. Kasi na-realize niya nung pagtanda niya, lahat, Lord, naranasan ko na. Lahat ng karangyaan, lahat ng yaman sa mundo, naranasan ko na. Lahat ng babae, hinabol ko na. Lahat ng kayamanan, hinabol ko na. Lahat ng achievement, pinursu ko na. Pero still, empty pa rin. The only one that can satisfy your soul is God. The only one that can satisfy your life, your desire, is God. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, nilagay ko dito, 3 bagay bago po tayo manalangin. Sabi po diyan, the pursuit of vanity will always leave us empty. Pasin niyo, di ba? Nakamta mo na, may motor na ako, Lord. Thank you, Lord. Lord, parang empty pa rin. Siguro kailangan na may aangkas. O so, ngayon, nagkaroon ka ngayon ng chicks. Lord, parang empty pa rin kasi bakit? Parang nauubos na yung pera ko sa panggas at sa pang-date. Parang empty pa rin. Parang hindi pa rin nasasatisfy. So ngayon, naghanap ka na naman ng ibang babae. Pleasure, 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 vanity. Amen po ba? Lahat ng mga bagay na yan, vanity. Amen po ba? Alam nyo ba itong message na to, pwede ito mabaliwala ngayong hapong ito? Pwede ito mabaliwala. Kasi kung iniibig mo ay pera, kung iniibig mo sa lahat ay karangyaan, popularity, pleasure. Kung iniibig mo sa lahat ay ang iyong sarili, mababaliwala ang mensahe na ito. Pero sinasabi ng Panginoon, isuko mo lahat yan. Isuko mo lahat yan at unahin mo ang Diyos. Isuko mo lahat yan at pursue God. Go back. Pursue God. Go back to His heart. Ano ba yung puso ng Diyos para sa'yo? Ano ba yung puso ng Panginoon para sa'yo? Dati naglilingkod ka sa Panginoon, ano ba yung puso niya para sa'yo? Alam mo yan. You know that in your heart. But because of the vanities of life, your heart becomes like a stone. Ito ba yung sasabihin ko sa inyo, no? Huwag mong antayin na dumating sa panahon na patigasin ang puso mo
katulad ni Parao. Alam niyo ba ang vanity ni Parao? Sino dito nakakaalam nung si Moses, Egypt, si Pharaoh, at mga Israelita? Alam niyo ba, nung time na pinadala na ang mga salot, alam niyo po anong ginawa ng Panginoon sa puso ni Parao dahil ayaw niyang makinig, dahil ayaw niyang isuko ang authority niya sa mga Israelita. Dahil ayaw niyang isuko yung control eh. Pinatigas ng Panginoon ang kanyang puso. Kaya hindi niya talaga isinuko. And it led to his death. Hanggang sa namatay po siya. Namatay siyang punong-puno ng pride. Namatay siya kakahabol sa mga bagay dito sa mundo. Ang tanong ko po sa inyo ngayong tanghaling ito, ano ba yung bagay na yan na hindi mo maisuko-suko sa Panginoon? Ano ba yung bagay na yan na hindi mo kayang ibigay sa Panginoon? Isuko mo na yan sa Panginoon. Amen po ba? Vanity, vanity, lahat ng mga bagay na yan ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon kung wala si Kristo sa buhay mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Tayo tayong lahat. Amen. Sige, tayo po lahat ay manalangin. Let's close our eyes and let's bow our head. Pwede mo bang itaas yung kamay mo sa Panginoon bilang tanda ng pagsuko, bilang tanda ng pag-aalay sa Kanya ng papuri? Panginoon, nakataas ang aming mga kamay ngayon. Ulitin ko ulit yung tanong, kapatid, ano ba yung mga bagay na kailangan mo isuko ngayon sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga vanities ng buhay mo ngayon na kailangan mo isuko sa Panginoon? Maybe that is pleasure. Maybe that is prosperity. Maybe that is wrong relationships. Maybe that is sexual immorality. Ano ba yung mga bagay? Ano ba yung mga vanities of life mo ngayon na kailangan mo isuko sa Panginoon? That we need to surrender to God. Kapatid, huwag mo antayin na patigasin ng Panginoon ang iyong puso. To the point na hindi ka na makabalik sa Kanya. To the point na hindi ka na muling makapag-repent. I want you to take this chance to go back to God, to repent to God, to go back to the Lord, to go back to His heart. Tinatawag ka ng Panginoon. Tinatawag ka niya para maglingkod. Tinatawag ka niya para gamitin ang buhay mo. Gamitin ang buhay mo para marami pang tao ang mahikayat at makakilala sa Kanya. Kung ikaw yung tao na yon, na isinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, pwede ka bang sumunod sa panalangin na ito nang may pananampalataya ngayong oras na ito? Sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, ulitin ko po ulit. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, na marami akong vanities. Pero alam ko po, lahat ng mga bagay na ito ay walang kabuluhan sa iyong harapan kung wala ako sa iyo. Panginoong Hesus, sabihin natin, Panginoong Hesus, pinapasakop ko po ang aking buhay. Pinapasakop ko po ang aking kinabukasan sa iyo. Ikaw na po ang manguna at maging Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa iyo namin binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Pwede bang pumalakpak lahat ng sumuko sa Panginoon? Come on, ngayong oras na ito, pumalakpak ka sa Panginoon. Come on. Sige, muli taas natin ating mga kamay at papanalangin ko po kayo. Panginoon, dalangin ko po sa oras na ito. Lord, ang bawat isa na narito, Panginoon, Lord, I pray na sa bawat nagsuko ng kanilang buhay, Panginoon, I pray, Lord, na pagpalain mo po sila, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na, Lord, ibigay mo po, Panginoon, Lord, ang dinidesire ng kanilang mga puso upang hindi na muli kami mahulog, Panginoon, sa mga vanities, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, dahil kami po ay patuloy niyo pinapaalalahanan at salamat po sa kalayaan. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas sa kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Makaupo na po tayong lahat.